Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasa'y lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa horno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pag-uusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ng isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano ba makikilala ang isang tao? Marami ang tinitingnan ay ang kanilang mukha o ang hugis ng kanilang katawan. Panlabas lang yan. Maaari din yang dayain. Maraming ang mga beauty products at mga cosmetic surgeries na ginagawa upang pagandahin o gawing bata ang mukha. Ang iba ay tumitingin sa mga damit o gamit ng tao. Nabubulagan sila ng pananamit o ng gadgets, ng kotse, ng bahay ng isang tao. Ang iba ay tumitingin sa kanyang curriculum vitae. Saan ba siya nag-aral? Saan ba siya nagtrabaho? Ano ba ang posisyon na kanyang ginampanan sa buhay? Maganda ang pagbasa natin ngayon. Simple lang ang sinasabi ni Sirach para makilala ang tao. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mong munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Upang makilala ang isang tao, kailangan tingnan natin ang kanyang kalooban. At hindi lang yung panlabas tulad ng mukha, ng katawan, ng gamit o ng mga sabi-sabi ng iba. Malalaman natin ang puso ng tao sa kanyang pananalita. Sa mga sinasabi ng tao, nalalaman natin ang kanyang iniisip at ang kanyang mga damdamin. From the heart, the mouth speaks. Pero mariring maninlang ang tao sa kanyang pananalita. Mariring siyang magsinungaling. May mga tao na mabulaklak ang kanilang sinasabi. Pero sa katagalan ng panahon, lalabas at lalabas din ang nasa damdamin niya sa kanyang pagsasalita. At mabilis din makita ang tunay na pagkatao niya kapag siya'y nagagalit. Doon na lalabas ang nasa isip niya. Hindi na siya makapagpipigil sa kanyang salita. Lumalabas din ang kalooban kapag isang tao ay lasing. Hindi na siya nakapagpipigil. Nawawalan siya ng control sa kanyang sinasabi. Kaya may kasabihan sa wikang Latin, in vino veritas, nang ibig sabihin na sa alak lumalabas ang katotohanan. Upang lalong makilala ang isang tao, kailangan nating pakinggan ang kanyang sinasabi. Kaya nga sinabi ni Sirach,
ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Panginoong Diyos, bigyan po ninyo ako ng malinis na puso upang sa aking pagsasalita, ang lumabas sa aking bibig ay katotohanan at kabutihan na nasa aking puso. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.